Hello, I'm Karen and this is Bubbles. Ngayon, manonood kayo ng mga nakakatakot na video. Nasa sa inyo na kung maniniwala kayo o hindi. Follow me for more videos and like this page para sa marami pang kakaibang videos. Noong araw ng November 24, 1989, si Mandy Stavik ay lumabas ng bahay para maglakad-lakad kasama ang kanyang aso. Pero ang aso lang niya ang bumalik at si Mandy ay hindi. Nagpanik na ang kanyang ina nang malaman na hindi na siya nakabalik ng bahay. Nagkaroon ng malawakang paghahanap sa kanya at ang lahat ay tumulong upang makita si Mandy. At nang ikatlong araw, natagpuan si Mandy pero wala ng buhay. Nakita ang kanyang katawan na lumulutang sa ilog na ang natitirang suot lamang ay ang kanyang rubber shoes at ang kanyang medyas. At ang nakakalungkot pa nito ay ang kanyang ama ang nakahanap ng kanyang katawan. Sa 25 years, wala silang nakuhang mahalagang bagay sa kaso. At dito naisip ng nanay ni Mandy na hindi na masusolve ang kaso ng kanyang anak. Pero noong June 2013, may hindi inaasahan na dumating. Doon sa water park, ang dalawang babae ay nagkukwentuhan at nasabi ng babae na sigurado daw siya na kilala niya ang pumatay kay Mandy at sinagot naman siya ng kausap niya na kilala din daw niya ito. Kaya ang ginawa ng baguhang investigador ay inisa-isa niya ang daang pinuntahan ni Mandy at tinanong ang mga nakakita sa kanya na naglalakad-lakad at nagja-jogging kasama ang kanyang aso noong araw na yon. Ang huling tao na nakakita sa kanya ay isang lalaki na nagda-drive ng pick-up truck na nakaparada lang sa kalsada at nakita niya na tumatakbo si Mandy kasama ang kanyang aso. Ang sabi sa investigasyon, naniniwala ang pulis na sinipa ang aso para makuha si Mandy at may armas ito para makontrol niya ang biktima. Pinagsamantalahan ito hindi kalayuan kung saan siya nagja-jogging. Pagkatapos niyan, tinry ni Mandy na makatakas. Yan ang senaryo ng investigador dahil sa natagpo ang scratches sa kanyang kamay at hita. At sabi daw ng investigador na nakatakbo si Mandy sa kanyang abductor dahil yung mga sugat niya na nakuha ay galing sa halamang matinik sa lugar. At nung maabutan siya nito ay pinalo ang kanyang ulo at tinapon siya sa ilog. At noong ma-recover nila ang kanyang wala ng buhay na katawan, ay pina-autopsy nila ito at nakuha doon ang male DNA ng lalaki. Ang male DNA na ito ay ang semen. Marami nagbibigay ng mga impormasyon sa investigador. Isa na dito si David Suchi, isang local drifter na nakita sa area. Nakakuha sila ng warrant at kinuhanan nila ng DNA. Na makuha ang resulta, pinakawalan din nila dahil hindi ito match. At marami pa silang interview kasama na dito ang boyfriend ni Mandy na si Rick Sander, pinakawalan din nila ito. Kaya para bang wala nang pupuntahan ang kanilang pag-iimbestiga at yung kaso ay natenga ng 2 dekada. At after 25 years, may bagong suspect na lumutang at nakatira lang siya mismo sa lugar kung saan din nakatira si Mandy. At dahil sa 2 babae na nakapag-usap sa water park noong araw na yon, at habang nag-uusap sila, isang babae ang nakabanggit ng pangalan ni Mandy Stavik. Kahit hindi nila kilala ang isa't isa, ay matagal na din pala nilang pinagdududahan ang isang lalaki. Sabi ng isang babae, hindi pa raw siya ready na sabihin at hindi raw siya sure at natatakot din daw siya noong mga panahon na yon. At yung isa naman ay hindi niya sinabi ang mga nasa isip niya nung panahon na yon dahil din daw sa bigat ng kaso. After 25 years, ngayon lang daw sila nakapagsalita at sabihin ang pangalan ng gumawa at yun daw ay si Tim Bass. Si Timothy Bass ay doon din nag-aral sa Mount Baker High. Nagkwento si Heather na mga karanasan din niya kay Tim. Noong 15 years old daw siya, nag-decide daw sila na pumunta sa Dairy Queen at sumakay sila sa truck ng kaibigan niya kasama si Tim Bass na katabi niya. Sabi daw sa kanya na ang ganda ng kanyang mga mata at kinuha ang ballpen at nilarap daw ito sa kanyang hita at tuhod. Noong araw na yon ay sobrang kinabahan daw siya.
Ito naman ang kwento ni Mary Lee. Nasa bahay daw siya kasama ang anak niya na maliit pa noong araw na yon. Nakarinig siya ng katok sa pintuan. Nung binuksan niya, si Tim Bass daw ang nasa labas. At nagtanong kung po pwedeng gamitin ang telepono. Dahil daw nag-hunt siya noong araw na yon at pagod buong araw at kailangan daw niyang tawagan ang kanyang asawa. Nung ibinigay na niya ang phone at nag-dial, nakita niya na may hindi tama dahil naririnig lang niya ang beep sa telepono at ang mga sumunod ay nakakatakot na. Naglalakad-lakad daw si Tim sa kanyang kitchen papuntang kanyang kwarto. Sabi daw ni Tim na palagi siyang dumadaan sa bahay nito at matagal na siyang in love sa kanya at gusto niya makipagtalik sa kanya. Kaya ang ginawa daw niya ay sinabihan niya na umalis na ito at tatawag siya ng mga pulis. Kaya kinontak ng dalawang babae ang investigador at sinabi nila na malakas daw ang pakiramdam nila na si Tim Bass ang pumatay kay Mandy. After 25 years, si Tim ay tahimik na ninirahan doon sa kanilang community. May asawa at 3 anak at nag-drive ng delivery truck. Kaya pinuntahan nila ito sa bahay. Nang tinanong daw nila ito tungkol kay Mandy, nagpretend daw ito na hindi niya kilala at di niya maalala. Maya-maya ay naalala niya at tinanong ang pulis na ito ba yung babae na tagpuan sa ilog. Mingi sila ng sample ng laway ni Tim para makakuha ng DNA. At nag-isip daw ito at tumangging magbigay dahil nanonood daw siya ng mga crime shows at maraming napapakulong dahil nagbibigay sila ng DNA. Kaya nag-try sila ng iba pang mga plano. Sinusundan nila ito kung saan ang ruta. Hinihintay nila na magtapon ito ng pinag-inumang baso o sigarilyo niya na may DNA pero hindi nila matimingan. Hanggang kinausap nila ang may-ari ng bakery kung saan nagtatrabaho si Tim at nakipagtulungan ito sa mga pulis at binantayan na makapagtapon ng pinag-inuman nito. Matagal daw ang hinintay niya at nangyari nga ang hinihintay ng araw na yun. Tinapon daw nito ang Coke can at ang cup sa trash bin at agad daw niya nakinuha ito at ibinalot sa plastic. At dali-dali daw niya itong ibinigay sa investigador at doon nag-match ang DNA. On December 8, 2017, 28 years na matagpuan ang wala ng buhay na katawan ni Mandy. Inaresto nila ang 50 years old na si Tim Bass sa bakery kung saan siya nagtatrabaho. Kinasuhan siya ng kidnapping, rape, and murder. Maximum ang kanyang hatol. Siya ay magiging karapat-dapat para sa parol sa loob ng 24 years. Huwag kalimutan na mag-hit, like at subscribe para sa mga susunod pang mga videos.